Alam mo ba na ang San Agustin Church pala ang isa sa pinakamatandang simbahan sa buong Pilipinas? Ito ay sinimulang itayo noong 1587 at natapos noong 1697. Pero alam mo rin ba na mayroong tatlong pinakamapanganib na simbahan sa buong mundo? At dito susubukin talaga ang iyong paniniwala at pananampalataya. Ang buong kwento dito lamang sa aking pagtutok. Mag-subscribe ka na rin para sa araw-araw na video na kagaya nito. Sa rehiyon ng Tigray, partikular sa kabundukan ng Giralta ng bansang Ethiopia, ay matatagpuan ang tatlong kakaibang sinaunang simbahan. Isang lugar kung saan ang pananampalataya ay talaga namang sinusubok. At narito ang mga simbahan na iyon. Number 1, ang simbahang pinakamahirap marating. Isipin mo ito, no? Isang simbahan na nasa gilid ng isang napakatarik na bangin. Walang hagdan, walang lubid, isang maling hakbang lang. Maaaring ito na ang huli mong paglalakbay. Ito ang Abunay Matago, ang pinakamapanganib marating na simbahan sa buong mundo. Upang makarating dito, kailangan mong gumapang sa makitid na daan, lumakad sa matataas na bato at umakyat nang walang anumang proteksyon sa katawan. Ngunit, bakit may pumupunta pa rin sa lugar na ito? Sa loob ng simbahan, matatagpuan ang 1,500 years old na priskos at sinaunang Kristiyanong sining para sa mga deboto. Ang bawat hakbang ay isang sakripisyo, isang patunay ng kanilang pananampalataya. Number 2, ang nakatagong santuaryo. Sa gitna ng kabundukan ng Tigray, matatagpuan ang isang tahimik na santuaryo, ang Mariam Porcor. Hindi ito kasing hirap marating gaya ng Abunay Matago, pero may sarili itong hamon. Ang ilang parte ng simbahan kasi ay inukit sa malaking bato o bundok at itinayo sa gilid ng isang napakatarik na bangin. May view din ito na tila wala kang maririnig kundi ang mga hangin at bulong ng mga monghe na nananalangin. Sa loob makikita mo ang mga lumang relihiyosong pinta na nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. At ang panghuli, ang simbahang hindi lahat ay pinapayagan. Ngunit kung akala mo ay tapos na ang hamon, nagkakamali ka. May isang simbahan kasi na hindi mo basta-basta mapapasok. Ito ang Debre Damo Monastery, isang banal na lugar sa tuktok ng isang bundok. Pero may isang patakaran. Tanging lalaki lamang ang pinapayagang pumasok at hindi ito ordinaryong pasukan. Upang marating ang monasteryo, kailangan mong umakyat gamit lamang ang isang lubid. Isang pagsubok ng lakas, pananampalataya at dedikasyon. Sa loob nakatira ang mga munghing namumuhay sa panalangin malayo sa mundo para sa kanila. Ang pagiging hiwalay sa lipunan ay isang paraan upang mas mapalapit sa Diyos. Ang mga simbahan ng Tigray ay hindi lang basta-basta mga lumang istruktura. Ito ay mga patunay ng pananampalataya, sakripisyo at kababalaghan ng kasaysayan. Mayroon ding pinakamapanganib na tulay sa buong mundo. Sa gitna ng mga nakakamanghang tanawin ng Hunza Valley sa Pakistan ay matatagpuan ang isang tulay na tunay na susubok sa tapang ng sinumang tatawid dito. Ito ang Hussaini Hanging Bridge at kilala bilang isa sa mga pinakamapanganib na tulay sa buong mundo. Itinayo ito noong 1968 upang may magkukonekta sa dalawang village mula Hussaini Village patungong Sar Village na makikita sa kabilang side ng Buret River. Dahil sa bulubundukin nila na lugar, kaya isa ito sa madaling daan patungo sa kabilang nayon at ito rin ang ginagamit araw-araw ng mga lokal na naninirahan sa lugar patungo sa kanilang mga farm. Ang tulay na ito ay gawa sa steel cables at kahoy kaya hindi ito ganoon katibay kapag dumadaan ka rito. Malakas din ang hangin sa lugar na ito kaya gumagalaw ang tulay na ito sa tuwing hangin ng malakas. Nasa 200 meters naman ang haba ng tulay na ito kaya kung nasa gitna ka na ay mas magalaw ang tulay na ito. Habang tumatagal ang tulay na ito ay lalong rumurupok ang mga kahoy na ginamit dito at unti-unti ring napuputol ang mga strand ng kable nito.
Noong unang tulay na ginawa nila ay nasira dahil inabot ng malakas na baha. Noong 2013 ay inayos rin nila ito at pinalitan ng mga kahoy na tabla upang mas malapad yung apakan. Kaya lang hindi kagaya ng mga hanging bridge natin dito na maganda ang apakan. Sa tulay na ito kasi ay ang apakan ay may agwat ang bawat kahoy na tabla na sakto lamang sa isang hakbang. Kaya kung tatawid ka dito talagang patibayan ng loob dahil ang bawat hakbang mo sa tulay na ito ay tila isang pagsubok. At hindi pwede rito ang malulain kasi nakakalula kapag tumingin ka sa kahoy na aapakan mo. At siguradong tatagos ang paningin mo sa rumaragasang tubig ng ilog at baka mawalan ka ng balanse at ikaw ay mahulog. Sa ngayon ang tulay na ito ay hindi lamang para sa mga lokal, kundi ginawa na rin itong tourist attraction. At marami na rin ang pumupunta ditong mga turista, lalo na ang mga turistang mahilig sa adventure. Wala namang sapat na seguridad o safety measures na ipinapatupad sa tulay na ito. Walang mga railings o safety nets na nagbibigay ng karagdagang proteksyon sa mga tumatawid. Kinakailangan mo rin na maging maingat sa bawat hakbang upang hindi matapakan ang mga puwang at mahulog. Malakas din ang agos ng tubig sa ilog na ito na may dalang mga buhangin. Kaya naman kung malaglag ka rito, talagang mahihirapan ka nang makabawi. Tulad na lamang noong 2022, may isang turista na sumubok tumawid sa tulay na ito at nahulog dahil nga sa lakas ng hangin, kaya nawalan siya ng balanse. Dahil sa lakas ng current ng tubig ay hindi agad siya na-rescue ng mga kasamahan nito at natagpuan na lamang siyang wala ng buhay. Isa lamang yan sa mga naiulat na mga namatay dahil sa pagtawid sa pinakamapanganib na tulay sa buong mundo at ilang mga lokal na kaya na naninirahan sa lugar na ito ang nahulog sa tulay na ito. Subukan mo na bang tumawid sa isang hanging bridge? Ano ang pakiramdam mo? Lalo na kung nasa gitna ka na. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video ito at para manatiling updated sa atin pang mga susunod na upload, siguraduhin mag-subscribe. I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta. Sa muli, ito po si Tito Nobs at maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsubaybay sa aking channel.